Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Levito Baligod. Isinare niya ang statement ni Senator Ping Lacson tungkol sa 18 cargadores o Brave Marines. Sabi ni Lacson, Ping Lacson warns 18 cargadores may be pawns in this tab plot. Mga nagpapagamit lang sa mga grupo na gustong magpabagsak sa gobyerno ang 18 cargadores. So yung linya na yan ni Senator Lacson, pareha sa linya, sinasabi ni Marine Colonel Ariel Querubin, na sabi niya, naawa ako sa kanila, yung Maleta Boys, dahil ginagamit lang sila ng destabilization. Wow. So, ito ang reaksyon ni Attorney Baligod, one wild imagination after the other. Bakit? Querubin ang unang nagsabi nito eh. Ngayon, sinundan ni Lacson. Ginagamit sa destabilization. Ayaw nyo lang talaga lumabas ang katotohanan. And I agree. Anong kakayahan ni Attorney Baligod? Sabihin mo, kasama mo na si Mike Defensor at ang 18 Marines. Paano? Kasi kung sa destabilization, kailangan mo ng armed component eh. Hindi ka naman pwedeng salita ka lang ng salita. Kung wala kang armed component sa destabilization plan, you are bound to fail. Sample, nung Cory administration, di ba? Ang daming destabilization, siyam na co-attempts yan. So, may kanya-kanyang component yan. May propaganda. May nag-o-organize dyan. Merong ang pinaka-importante yung armed component. Bago yung December of 1989, may nagpunta, tiniente pa ako noon. Nagpunta sa aming unit sa Agusan del Sur. May nagpapaliwanag doon kung bakit kami mga sundalo ay lumahok sa alis sa Cory Aquino administration. Ang propaganda nila noon bagong namatay lang si Pangulong Marcos Sr. Ang hiling ng Pangulong Marcos is ilibing siya sa libingan ng bayani. Kaya lang, ayaw ng Cory administration. Yon ngayon ang paliwanag sa amin na kailangang lumahok kami para mapatalsik ang Cory Aquino administration kasi karapatan ni Pangulong Marcos Jr. dahil Medal of Valor awardee, dating presidente, na mailibing. Nako, lahat kami sa aming batalyon handang sumama. Yan yung propaganda organizing component na na-recruit kami. And then, yan na. Umalis na ang grupo namin sa Agusan del Sur. Pumunta kami sa Nasipit, Agusan del Norte, nandun ang pier, nang hijack yung grupo namin ng barko. Sumakay yung tropa from Nasipit, Agusan del Norte papuntang Cebu sa Mactan. Kaya yung grupo namin, kami yung nag-hold sa Mactan Bridge. That was December of 1989. Kung hindi ako nagkakamali, December 1 to 9. Yan na yung pinakamadugong co-attempt panahon ni ano. Yan. Kompleto ang armed component pag may destabilization. Malapit ng manalo, yung kudita noon, nanginig ng Malacanang, kaya lang ang US nakialam. So yung US, nung nakita nilang pabagsak na ang Aquino administration, yon, tumulong na sila. Nagpalipad na sila ng kanong mga jet fighters. O di, anong magagawa yung mga Air Force component na sumama sa kudita? Anong magagawa nila doon sa fighters, jet fighters ng US? Wala. Kaya yon, nabaliktad na ang na-save ang Cory Aquino administration nung kudita na yon dahil sa tulong ng US. So, kami, natalo kami. Maraming nakulong dahil natalo. Ganun po ang destabilization. So, nasaan ang armed component nitong Brave 18 o Cargadores? Nasaan ang armed component nila? Wala akong nakikita. Yung destabilization na yan, I tell you,
Experiencado ako niyan dahil panahon ng Cory administration, tinyin-tin ako, alam ko yung nangyari noon. Hindi ako naniniwala sa destabilization. Imagination lang nila yan. Naniniwala ko na ang Brave 18 Cargadores o Maleta Boys, lumabas lang yan para isiwalat ang katotohanan. Sabi nga ng isa sa kanila doon sa June 4 hearing na BRC, bakit sila lumantad? Nakukonsensya po kami. Dahil yung ginagawa pala na namin is pagnanakaw na. Kaya lumantad kami para hindi kami nakakaya sa aming mga anak at apo. Isiwalat namin itong naranasan naming pagnanakaw para masiwata, matigil ang korupsyon alang-alang sa aming mga anak at mga apo. And I believe them. It's out of their love of country, their patriotism. Sabi nga nila, gusto namin ulit maging sundalo para sa bayan. Kaya lumalabas sila. And that's a big sacrifice for them. Kaya, ito na. Ayaw nilang tawagin. Dahil destabilizer daw ang Cargadores. Sige na lang. Kung yan ang pananaw ni Lacson, wala tayong magawa. But, let the people judge by themselves. Kayo na po ang bahala, mga kaibigan, na humusga. Alin ang tama, Lacson o ang Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa natabangan og yero nga taga Lower Kalapat. Sumuna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iya nga yero. So mo na ni ang yero nga gitabang nga iatop karon. So kumpleto gid na pay plinsin. Yang idonig ka maama. Imbis gani taga. Gabi ay. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. At sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa magtabang sa yero. Hinaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat.